Mami Alex, sobra akong kinabahan nung makita ko ang marka ng kamay ng isang tao sa binti ng aking anak. Namumula ito, Mami Alex, na parabang hinampas o hinawakan ng napakahigpit na pagkahawak sa paa ng aking anak, Mami Alex. Kaya nung magsalita na si Lilac na sumasakit ang kanyang tiyan at nahihilo siya, sobra akong nag-alala, Mami Alex. Kaya agad kong pinuntahan si Manu Eugene upang manghingi ng tulong at madala namin sa ospital si Lilac. Hindi naman nag-atubili si Manu Eugene na tumulong, Mami Alex. Kaya agad niyang kinuha ang kanyang susi sa kanyang tricycle at pinaandar ito pabalik sa aming bahay, Mami Alex. Kaya Manu Eugene, parang paparating ang ulan. Bilisan natin pumasok sa bahay. Lumalakas yung hangin. Bilis, Manu Eugene. Kakaiba ang pakiramdam ko sa panahon na ito. Sige, tara na't pumasok sa loob ng bahay niyo. Bilisan natin. Manu Eugene, bilisan mo yung paglalakad mo. Masyado nang malakas yung hangin. Baka matamaan ka dyan sa mga liliparin ng hangin. Sige, binilisan ko na. Huwag kang mag-alala sa akin. Nakasunod ako sa iyo. Pasok ka, Manoy. Nahala, sige. Ay, sara mo na yung pinto, ang lakas ng hangin. Hintayin mo muna ako dito sa may sala, Manoy Eugene. Titingnan ko muna sa kwarto yung anak ko, ha? Sige, Laura. Hintayin kita dito sa sala. Ay, tingnan mo muna yung anak mo kung kumusta na. Sige, tapos balitaan mo ako agad kung kailangan na talagang dalhin sa ospital, ha? Sige, Manoy Eugene. Salamat, ha? Sige. Diyos ko. Kumusta na kayang anak ko? Wala na akong naririnig sa loob ng kwarto. Dahan-dahanin ko lang itong buksan. Lilac? Anak? Nasaan ka, anak? Ba't wala ka dito sa higaan mo, anak? Nasaan ka? Lilac? Ikaw na ba yan, Nay? Ako to, nasaan ka? Ako sa ilalim ng higaan, Nay. Nagtatago. Anong ginagawa mo Nay, dyan, anak? Ayoko Halika, lumabas ka dyan. ng matanda, Halika. Nay. Oo po, Nay. Lalabas na ako. Anak ko, halika. Tayo ka. Kaya Ano bang nangyari sa'yo, anak? pumunta ako dito sa ilalim ng kama, Nay. Tulungan mo ako, Nay. Tingnan mo yung binti ko, Nay. Ang daming pasa, Nay. Diyos ko, anong nangyari dyan? Manoy Eugene, pasok ka dito sa kwarto, Manoy. Anak, ano ba itong nangyari sa'yo? Di ko na maintindihan. Ang taas ng lagnat mo, anak. Dalhin ka namin sa ospital, anak, ha? Ano bang nangyari? Ay, nako, Lilac. Anong nangyari dyan sa binti mo? Ang daming pasa. Ba't marami kang kalmot? Ha? Lilac? Sige na, dalhin natin sa ospital si Lilac, Laura. Bilisan mo. Ay, Nay. Hinila na naman niya yung paa ko, Nay. Anak, Nandiyan na naman ano ba siya, yung Nay. pinagsasabi mo? Nay, Tayo lang naman ni Manoy tulungan Eugene mo ako, nandito. Wala Nay. namang ibang tao at walang ibang humahawak sa'yo, anak. Manoy, tulungan mo ako, Manoy. Dalhin natin yung anak ko sa ospital. Hawakan niya ako, Nay. Dahil baka sa lagnat lang niya kaya nagde-deliryo siya. Kung ano-ano na yung nakikita niya, kung ano na yung pinagsasabi niya, Manoy. Sige na. Ay, sige. Tara na, dalhin na natin siya sa ospital. Bilisan mo. Nay, tanggalin mo yung kamay Anak ko, ng matanda huwag ka mag-alala. na hawak sa akin, Dalhin Nay. ka na namin ni Manoy Eugene sa
sa ospital nang matingnan ka, anak. Diyos ko. Doc, kumusta na yung anak ko? Anong nangyari sa kanya? Anong result ng kanyang mga lab test? Sabihin niyo sa akin, Doc. Hindi ko maintindihan kung ano nang nangyari sa anak ko. At yung mga pasa sa binti niya. Sa anong dahilan iyon, Doc? Huminahon ka, Mrs. Huwag kang mag-alala sa anak mo dahil sinedate namin siya. Para huminahon siya. Para kumalma ang kanyang pakiramdam. Meron siyang kinatatakutan at meron siyang trauma. At nagtataka ako, Mrs. Maging ako ay nagtataka sa iyong sinasabi na kung saan nakuha ng bata ang mga pasa sa kanyang mga binti. May problema ba kayo sa loob ng bahay, Mrs.? Sinasaktan mo ba ang iyong anak? Naku po, Doc. Hindi ko yan magagawa sa aking anak. Kakaisa-isa ko lang anak si Lilac at hindi ko magawang pagbuhatan ng kamay ang aking anak. Doc, gawin niyo po ang lahat. Huwag niyo po pabayaan ang aking anak. Maaari ko na bang malaman kung ano ang resulta ng kanyang mga lab? Mrs., ayon sa resulta ng kanyang mga lab, wala siyang komplikasyon. Walang indicator dito na lumabas kung ano ang dahilan ng kanyang pagkasakit, ano ang dahilan ng kanyang lagnat. Lahat malinis, Mrs. Maging yung trauma sa kanyang paa. Parang may humawak nito na napakahigpit. Yun ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng pasa. At parang ginamitan talaga ito ng malakas na force para magmarka at mag-iwan ng bakas sa kanyang binti ang mga kamay. Kaya Mrs., kung mayroon man kayong problema sa loob ng bahay, huwag niyo naman sanang pagbuntungan ang iyong anak. Nasaan ba ang inyong mister, Mrs.? Doc, hindi ko talaga magawang pagbuhatan ng kamay ang aking anak. Mahal na mahal ko ang aking anak dahil nag-iisa na lang siya sa buhay ko. Namatay sa disgrasya ang aking asawa. Kaya si Lilac ang naiwan sa akin. Kaya hindi ko kayang pagbuhatan ng kamay ang aking anak, Doc. Gawin niyo po ang lahat. Gawin niyo po ang lahat, Doc, para makita at malaman kung ano talaga ang sanhi o dahilan ng kanyang pagkaganyan. Sige, Mrs. Oobserbahan na lang muna natin si Lilac. Tingnan natin kung anong mangyayari sa susunod na mga araw. Dahil sa ngayon, wala talaga kaming makita sa kanyang lab test. Sige, magra-round muna ako sa ibang mga pasyente. Bantayan mo lang muna ang anak mo hanggang sa magising siya. Sige, alis na muna ako. Salamat, Doc. Diyos ko. Anak, Lilac, ano ba talagang nangyari sa'yo, anak? Diyos ko, tulungan niyo po ako sa anak ko. Hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Nay. Anak, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo, anak? Nay, hinawakan pa rin niya yung paa ko. Nay. Anak, natulog siya ulit. Mas mainam na natulog siya ulit para makapagpahinga siya. Ano ba talagang ibig sabihin na sinabi niya na hinawakan pa rin yung paa niya? Ay, Diyos ko. Hindi ko na talaga maintindihan yung mga nangyayari. Doc, buti nandito ka na.
nagising kanina yung anak ko tapos natulog siya ulit. Oh, Mrs., nagising ang anak mo tapos hindi mo ako tinawag? Naku, hindi yan pwede. Nurse, Mrs., kailangan mo munang lumabas kasi may emergency. Kailangan lang may gawin ang doktor sa anak niyo po. Sige na ho, Mrs. Lumabas ka ho. Paano nangyari yun? Anak ko. Diyos ko. Paano nangyari yun? Umikap lang yung anak ko tapos natulog tapos hindi pala yung pwedeng patulogin. Diyos ko. Ay, Laura. Anong nangyari? Ba't ka pinalabas? Mano Eugene, nandyan ka pa pala. Ano kasi? Umikab lang yung anak ko tapos sabi niya na hinawakan pa rin ng matanda yung paa niya tapos umikab siya tapos natulog siya ulit. Sabi ng doktor hindi daw pwedeng patulogin ulit ang anak ko. Diyos ko, anong gagawin ko, Mano Eugene? Tapos wala silang makita sa lab test niya. Wala silang makita ang dahilan kung bakit nagkaganyan yung anak ko. Diyos ko. Oh, Diyos ko. Mano Eugene, anong gagawin ko? Ay, Laura. Naniniwala ka pa sa kulang. Palagay kong may sumalbahi dyan sa anak mo. May naglalaro dyan sa anak mo. Dahil sa bibong-bibo ang anak mo at mabait na bata, marahil may sumalbahi dyan sa anak mo. Kaya kung naniniwala ka sa kulam o laro ng mga masasamang loob gamit ang masamang espiritu, ay magpatingin tayo. May kakilala ako. Gusto mo bang gawin natin iyon? Pero hayaan muna natin yung si Lilac dito sa loob ng hospital. May kakilala ako. Ipapakausap ko siya sa'yo. Mabait yun. Sige ho. Sige ho.